Hello mga mi! Welcome to my quick vlog! Kagabi nga ay meron akong napanood sa FB, yung Ipon Challenge, pagkabukas nila ng lata. Nakakalungkot mga mi. Nangula po yung mga papel and nag-feed yung iba dahil siguro yun sa pagmomoist ng lata. At bigla akong naisip itong lata namin, baka ganun din ang mangyari. Kaya ngayon nga naalala ko, nabubuksan ko nga pala yung alikansya ay agad-agad ko nga binuksan. Wala pa nga sa isip ko na i-open to kasi gusto ko after 10 years or after 5 years, dun ko palang i-open ito. Kaya pagkatapos nga ng mga gawaing bahay, ay agad-agad ko itong binuksan, nagpatulong ng ako kay Chantel para magbilang. Ano sa palagay nyo mga mi, mga magkano kaya itong mga naipon namin? Inumpisahan nga namin ng anak ko na mag-ipon, magbuhat ng May. Hindi lang naman ito yung first piggy bank niya. 3 years old pa lang yung anak ko, tinuturoan ko na siyang mag-ipon. Every time na umuwi ako, binibilang ko siya ng mga piggy bank. From then, natuto na siyang mag-ipon, mag-imbak at magsuksok. Kasi tinuro ko sa kanya, kapag marunong kang mag-ipon, meron kang mahuhugot someday. Naniniwala kasi ako mga mi na hindi naman tayo forever na malakas. Darating yung araw na magkakasakit tayo, titigil tayo sa paghahanap buhay at magpapahinga. So at least kung dumating man yung time na magkasakit tayo at matigil sa pagtatrabaho at paghahanap buhay, meron tayong mahuhugot kahit papano, di ba? Napakasinop ko talaga sa pera mga mi. Hindi ako basta-basta gumagastos mga mi na alam ko na wala namang balik sa akin. Gusto ko kapag gumastos ako, yung alam ko nakikita ako, ganon. Hindi rin naman ako masyadong mahilig sa mga pretty things and expensive na bagay. Kasi alam ko ako yung pretty. Huy, ka-OA na naman nito. Kidding aside, bago ako gumastos, iisipin ko muna kung bukas buhay pa ba ako kapag hindi ko nabili to. Char! Ganun yung mindset ko mga mi. Mabubuhay naman ako kahit hindi ko mabili yung isang bagay na gustong gusto ko. Hindi din naman ako mahilig sa mga gadgets. Bago ako magbitaw ng pera, iisipin ko muna kung magiging liability ba ito or magiging asset ko. Uy, si UA! Hindi rin kami mahilig mag-travel ng asawa ko ever since. Ayoko kasi yung enjoy now, nga later. At saka meron kasi akong sense of discipline pagdating sa pera. Kung itatanong nyo mga mi kung anong gagawin ko sa mga inaipon ko na ito, wala po akong kabalak-balak na gastusin ng mga naipon namin ng anak ko. Ang gusto ko lang po ay ilipat ito sa isang lalagyanan. Bibili po ulit kami ng piggy bank. Yung plastic na piggy bank lang yung masusure namin na hindi mangungula po kapag binuksan namin after ng ilang years. Kaya kayo mga mi, mag-start na rin kayong mag-ipon. Huwag niyong iisipin na kailangan mag-start kayo sa malakihang amount. Ako, nag-start lang ako sa pa 20, 50, hundreds. Ako naman kasi mga mi, bilang housewife at wala naman tayong hanap buhay at nasa bahay lang tayo, ang kinikita ko halos sa pagbebenta-benta ko ng mga glutathione, mga kinikita ko sa pagpapa 5, 6, yung mga tinutubo ko doon, halos 10% ay dinadala ko dito sa alikansya namin ng anak ko. At saka mga mi, kunyari meron ako medyo malaki-laking income, make sure ko na makakapag-save muna ako bago ako gagastos. And syempre, bilang housewife, tutulong din tayo sa expenses natin. Tutulong din tayo sa asawa natin para mapagaan yung buhay. At saka mga mi, isa pa sa share ko is yung 30 days rule ko. I call it 30 days rule mga mi because if I want to buy something, hihintayin ko munang mag 30 days or mag 40 days bago ko to bilhin or kung bibilin ko ba talaga siya. Kasi after 30 days, baka mas mura na siya kesa dun sa nauna, di ba? And isa pa, kaya naghihintay muna ako ng 30 days. At least mapag-iisipan ko ba talaga after 30 days kung gusto ko pa talaga to or hindi na. Minsan kasi mga mi, aminin man natin o hindi, nadadala lang tayo sa pagka-hype or pagka-trending ng isang bagay. Ito na nga yung sinasabi ko mga mi, kaya inopen ko tong lata. Tingnan nyo tong mga papel. Nagkaroon na sila ng parang bukbok. Kaya sa mga mami dyan na meron din ganitong lata kamukha sa amin, palitan nyo na din. At baka ganito mangyari sa pera nyo, buti 120 lang yung nasira. And sana na-inspire ko din yung mga mami dyan na mag-ipon din. Thank you for watching. See you to my next vlog. Bye!